Hello mga kamat learner, kumusta? Tanong ko lang, ikaw ba ay isang taong mahilig mag-arrange o masyadong organize o OC kung tawagin o ikaw ba yung tipong gustong malaman ang kahit anong paraan, kahit anong ways para maging organize lang or maging arrange ang mga bagay-bagay sa kanyang palibot? Well, dito sa mathematics at dito sa ML with Sir Ash, magkakaroon yan ng puwang. I-discuss natin yan dahil meron niyang malaking kinalaman. So sit back, tapusin mo ang video na to at welcome sa ating session. Alright, what's up mga ka-ML? Isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang inyong abot kamay na math teacher, si Sir Ash. At ngayon dito sa ating session ay bibigyan pugay natin ang isang lesson na naman ng mga grade 10 students. Ito ay yung topic tungkol sa pag-a-arrange ng mga bagay-bagay. Oo, ano ang topic na ito? Ito ay yung permutation. Now, ang permutation by definition ay isang arrangement ng mga different objects na kung saan kinonsider sila para sa isang order ng mga bagay-bagay. Now, ang permutation kasi is maraming klase. Depende kasi ang mga dito sa mathematics, depende kasi kung anong klase ng pag-a-arrange ang gagawin mo. Depende sa sitwasyon. So, itong ipapakita ko sa inyo na discussion about sa permutation ay magbibigay ako ng 4 na sitwasyon. Una, kapag no restrictions. Yes, ibig sabihin, diretso lang arrangement. Ikaw na bahala kung anong gagawin mo. Ilan kaya, kung bibigyan ka ng certain number of objects, ilan kaya ang paraan na pwede mong i-arrange ang mga ito. Pangalawa, what if yung mga n objects or yung mga number of objects, meron kang paglalagyan pero hindi the same ang dami sa given objects mo. Ito yung tinatawag natin na n objects taken are at a time. Ito yung pangalawang sitwasyon. Ang pangatlong sitwasyon naman ay what if kapag ang mga objects mo ay i-arrange mo sa isang bilog or sa isang circular situation. Paano mo sila i-arrange at ilang arrangement ang pwede mong magawa doon. At ang pang-apat is ang tinatawag natin na mga permutations with alike things or some books sinasabi itong identical permutation or sa madaling salita, ito ay yung mga objects na magkakapareho. For example, let's say merong mga 10 libro tapos 4 doon identical. So paano mo i-arrange yun sila knowing na ang 4 doon ay magkakapareho? So dito sa permutation, iisa-isahin ko sila kung paano isosolve at paano mo makukuha ang different outcomes at ways sa different situation. Okay, simulan na natin. Permutation is an arrangement of n different objects with consideration given to the order of the objects. So ito yung sabi ko kanina, ang permutation ay focus sa arrangement. Ibig sabihin, kapag nabago lang ang arrangement ng mga bagay-bagay, ibang permutation na yun, ibang ways na yun, ibang paraan na yun. So, focus niya dito ang order. So, ang keyword dito is arrangement and order. So, arrangement matters, order matters. So, to find the number of permutation of n objects with the fundamental counting principle, ganito yun siya. Okay, ganito kasi, ang permutation ay nabibilang sa topic na counting principles. Now, itong counting principle, ito yung mga tinatawag natin na layman's method o yung paraan ng pagbibilang natin. Pero, ito yung listing o yung manong-manong ginagawa natin kung paano nag-a-add. So, for example, let's say meron kang A, B, at C. Now, 3 bagay, A, B, at C. Ang tanong, paano mo i-arrange ito sa iba't ibang paraan? At ilan ang ways na pwede mo silang ma-arrange? So, technically, kung gagamitin natin yung fundamental counting principle, ibig sabihin, yung mano-manong paraan, ilalagay mo, ililista mo lahat ng mga pwede mong maisulat dito. So, una, let's consider yung A muna ang nauuna. So, A, B, C. Then, pwede natin isulat A, C, B. Tapos na ang A. Now, punta naman tayo, what if kung si B ang mauuna? Siyempre, ang sunod dyan is A at C.
Tapos, ang B na naman, pwede mong i-interchange si A at C at pwede mong makuha si C at A. So, B, C, A. At ang panghuling grupo naman, what if kung si C naman ang uunahin mo pagsulat, tapos isusunod mo si A at B, syempre, sa kabilang dako, pwede ka rin magkaroon, hindi na sumusulat. Pwede ka rin magkaroon ng C, B at A. So, technically, nasulat na natin ang lahat ng paraan na pwede nating ma-arrange ang tatlong bagay na ito, ang A, B, at C. So, name technique. So, kung tatanungin ka, ilang ways ito siya, so that is 6 ways. Kung meron kang tatlong bagay at gusto mo silang i-arrange at malaman kung paano mo sila i-arrange, magkakaroon ka ng 6 na bagay, 6 na paraan. So, madali lang, tama. Madali lang kung maliit ang given object sa'yo. Ang challenge nito is, what if masyado ng malaki? Like, 10 tao, 100 na tao, or 100 na objects, 50 objects. So, mahirap yun. Mahirap yung ilista. So, ano ang technique dito? So, para malaman mo kung ilang paraan yun siya, dito papasok si permutation. Dahil si permutation ay may sinusunod na formula or technique para makuha diretso ang mga bagay-bagay na yun. Okay, so simulan natin. Now, ito siya, alam na natin na 6. Now, balikan natin ang tanong na ito. So, alam natin na 6 ang paraan sa pagkuha ng different arrangement sa tatlong bagay. Pero meron bang paraan na hindi na natin kailangang ilista pa ang mga sitwasyon na yun o yung arrangement na yun para makuha natin yung 6? Okay, dito papasok ang unang paraan o ang unang klase ng permutation. Ito yung permutation with no restrictions. Ibig sabihin, arrange mo lang sila. Ikaw bahala paano mo sila arrange. Lista mo lahat. But, dito sa permutation, dito papasok ang tinatawag natin na factorial. Itong factorial, ito ay ang denotion nito ay n tapos merong exclamation point. Ang n ang nag-symbolize kung ilang numero ang pinag-uusapan at yung exclamation point naman ang tinatawag natin na factorial. So, pagbabasahin natin ito ay tinatawag na n factorial. So, kung 3 factorial pagbasa niyan. Now, ang tanong nito, Sir, ano ba ibig sabihin ng factorial? Okay, itong factorial, simple lang ang ibig sabihin. This is the product of that number multiplied by the preceding numbers in a descending order. So, ibig sabihin, itong 3 factorial means 3 times 2 times 1. So, technically speaking, kung meron kang 4 factorial, 4, 3, 2, 1, i-multiply mo lahat yun. Kung meron kang 10 factorial, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiply mo lang din yun. So, ganon ang no restriction. So, kung titingnan natin, gamit lang ito, 3 factorial is equal to 3 times 2 times 1. That is 3 times 2. Anong sagot? 6. Times 1, 6 pa rin. So, there are 6 ways. Hindi mo na kailangan pang isulat ang mga pag-a-arrange sa kanila para malaman na 6 sila. O, diba? Ang galing. Okay. So, that is the first kind of permutation. Okay. So, how about isang example naman? Okay. So, meron siyang 5 toys at i-arrange niya ito in a row. So, technically speaking, since it is a row, wala tayong restriction. Kahit saan mo sila i-arrange as long as ma-arrange mo ang 5 toys na ito. So, pwede natin magamit agad-agad ang factorial. So, that is 5 factorial. Now, kanina sinabi ko na ang ibig sabihin ng factorial ay pagmumultiply ng number in the descending order. Given that number, and that number is 5, then multiplying it by the descending order. So, ibig sabihin that is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And 5 times 4 is 20. 20 times 3 is 60. 60 times 2 is 120. And 120 times 1 is still 120. So, you have 120 ways. So, napakadali lang, di ba? Okay. Bago ako mag-proceed,
bago nga pala ako mag-proceed sa pangalawang sitwasyon, gusto ko lang din ibigay sa inyo na ang permutation ay makikita sa calculator. Ito ay yung symbol na P, N of R. So kung babasahin natin ito, this is the permutation of N taken R at a time. Now ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, N na pinag-uusapan dito, ito yung 5 para sa example na ito. Ang R naman, since no restriction siya, so kung ano yung N, yun din ang R. Kasi, 5 sila, 5 din ang paglalagyan nila, so walang restriction yun siya. So we could have P, 5 of 5. Now, sa calculator, ang gagawin mo lang ay ganito. Simple lang masyado. May dalawang klase ng calculator, yung doubled monitor at yung calculator na 1 monitor lang. Now, kung 1 monitor lang ang calculator mo, ang gagawin mo lang is i-type ang 5, tapos shift, and then i-type ang 5, tapos shift, then hanapin mo yung kung saan mo nakikita itong symbol na ito, pindutin mo yon, and then 5 ulit. Then, pindutin ang equals. At ang lalabas automatic niyan is 120. Alright. So, kapag ang calculator mo naman ay dual monitor, ibig sabihin, dalawang agad. So, simple lang. Diretso ka na. P, N of R, yung symbol ng P, N of R, hanapin mo yon, pindutin mo yon, tapos merong lalabas na isang parenthesis or quantity. Ilagay mo lang doon 5, and then equals. At ang lalabas ay 120. So, if you still have different kinds of calculator, kasi lalong-lalo na sa mga cellphone, nag-iiba din ang format sa pag-type ng mga equations or ng mga process sa calculator. So, if you have any question, do not hesitate to ask me in the comments below. Okay, ngayon naman, punta na tayo sa pangalawang example or pangalawang klase ng permutation. Ito ay yung tinatawag na N objects taken R at a time. So, ano ba itong N objects taken R at a time? Ito ay yung na kung saan meron kang binigay na N objects pero ang paglalagyan mo ay konti lang. So, this is a good example or this is a good ito na talaga yung actual na notation para sa ganong klase ng sitwasyon. Okay, consider tayo ng isang example. Now, merong tanong dito, find the number of permutations using the 4 different letters A, B, C, at D if they are taken 2 at a time. So, A, B, C, at D, pero paglalagyan niya 2 at a time. So, ilang paraan mo siya pwedeng ma-arrange. Okay? So, dalawa lang ang malalagay mo dito. Pero, ang pagpipilian mo, 4. So, that is 4 objects taken 2 at a time. So, paano natin gagawin yan? So, ganito lang ang sa calculator, madali lang. Kasi, susulat mo lang ang 4, tapos shift, ito na symbol, then 2 equals the answer. Now, syempre, hindi natin gagawin na maging dependent tayo sa calculator. Kaya ako ginawa naman itong video na ito. So, ang technique dito, ganito. Una, let's consider first the formula for N objects taken R at a time. Para sa N objects taken R at a time, ito naman ang formula. N factorial over N minus R factorial. Ibig sabihin, kung ano yung number dito, yun ang isusulat mo dito. Kung ano yung number dito, yun ang isusulat dito. At yung number dito, the same dito. Then, you will just simplify. So, for this example, we will have 4 factorial over 4 minus 2 factorial. Okay? So, 4 factorial over 4 minus 2 factorial. So, that will be 4 factorial over 2 factorial. So, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng 4 factorial, di ba? So, 4 factorial means 4 times 3 times 2 times 1. Ang 2 factorial naman ay 2 times 1. Okay. So, kung titingnan natin, itong dalawa magkapareho. So, pwede mo nang i-cancel out yan. At ang lalabas dyan ay 12 ways. Dahil 4 times 3 ay 12. So, kapag meron kang 4 na bagay tapos dalawa lang ang paglalagyan, ang gagawin mo lang is to follow this formula. But since this is math learning with Sir Ash, syempre tuturuan ko kayo ng technique kapag ganito ang klase ng problem. Ang technique dito very simple lang. Ganito.
Kung ano yung binigay na n, since that is 4, kung ano yung binigay na r, that is 2, ang gagawin mo lang is gumawa ka ng dalawang posisyon. So, ano ibig sabihin ng dalawang posisyon? Dalawang posisyon. Ito yon, dalawang posisyon. Okay? So, kung 3 ito, magdadagdag ka ng isa dito. Kung 4 naman ito, yun 4. So, kung 4, 4, wala nang restrictions yun. Pero, let me emphasize, kung ilan ang number dito, yun lang din ang ilalagay mo na posisyon. So, kung magiging 3, magiging tatlo din ang posisyon. So, since dalawa lang ang tanong natin, dalawa lang ang ilalagay natin. Now, ang gagawin mo, sa time na meron ka ng dalawang posisyon, isusulat mo na ngayon ang n mo. Okay? Ang una mong isusulat ay n. Tapos, you will count backwards. So, 4, 3, 2, 1. Depende kung ilang posisyon meron available. So, since isang posisyon lang yan, so 3 na lang malalagay mo dito and you just multiply them and the answer is 12 agad-agad. Alright! Okay. So, para lang siyang kapareho nito. Tingnan. Okay? They are just the same. Now, sir, baka tanongin niyo ako, sir, madali lang yan kasi maliit na number. What if malaking number ang pinag-uusapan natin? O sige, malaking number ang pag-uusapan natin. Let's say, meron kang 10 students. 10 students na dinala doon sa principal's office. Kaso, sa office ng principal, 3 lang ang bagay or 3 lang ang upuan na pwede niyang i-accommodate. Ang tanong, ilang paraan pwedeng i-arrange ni principal ang 10 bata sa 3 upuan na yun? So, maraming paraan ito. So, by using our new technique, hindi itong formula ha, kasi itong formula, matututunan mo to sa mga libro. By using our new technique, you just use 3 positions kasi ang tinatanong ngayon is 10 students taken 3 at a time. So, ang gagawin mo lang is yung 10, so 3 posisyon, then you count 10, 9, and 8. Then you multiply them. Ano kayang sagot niyan? So, 10 times 9 is 90. 90 times 8, that is 720. So, you will have, the principal will have 720 ways. Alright. Okay, so ganyan lang kadali para malaman mo kung paano sila i-arrange kapag n objects taken are at a time. So, masyadong madali, di ba? Now, let us go sa pangatlong paraan or pangatlong sitwasyon. What if ito na ang mangyayari? Pinaupo ang mga bata or pinaupo ang mga objects or inarrange ang mga objects sa circular surrounding o circular table. Okay? Ito na yung tinatawag natin na circular permutation. So, for example, kanina, let's say, meron kang 10 bata, 5 bata na lang, para hindi mo siya dumay. Okay. 5 bata. Ang 5 bata, may 5 upuan. Ito yung tinatawag natin na no restriction. So, pwede mo silang i-arrange. That is, P, N objects taken N at a time. Okay? Kasi walang restriction yon. Now, sa pangalawang paraan, what if nakulang ang upuan? 3 na lang. So, that is 5 objects or 5 people taken 3 at a time. So, 3 upuan lang. So, ganun lang din ang gagawin mo. Tulad ng example natin kanina. Ngayon, sa pangatlong sitwasyon, what if sila nakaupo na sa circular object or circular table? So, let's say, ito daw yung front o top view ng table na ito. Tapos, nandito ang upuan. Okay? Nandito ang upuan. So, paano mo sila or ilan ang paraan paano mo sila ma-arrange? Now, tingnan nyo tong kamay ko. This represents the people. Okay? So, 5 people. 5 persons. Okay? So, kung titingnan natin, using the normal or yung first situation, diretso lang yan. That is 5 in a row. No restriction. But, tingnan nyo ang mangyayari kapag ginawa na nating circular permutation. Alright. Sa circular permutation, yung first at yung 5 ay magkakatabi na. Tama? So, therefore, malaking bagay ang pangyayaring yun. So, there will be a new formula or a new solution for that kind of situation. Okay. So, ano ba ang situation kapag circular permutation? Simple lang. Kung kanina, kapag no restriction, ito ang gagawin. Kapag n objects taken at a time, ito ang gagawin. Ngayon naman,
dito sa circular permutation, ito lang ang gagawin mo. N minus 1 factorial. Alright. So, napakadali lang. N minus 1 factorial. So, regardless kung ilang bagay, minusan mo lang yun ng 1 and you use the factorial. So, since this is 5 people, so that will be 5 minus 1 factorial. So, that is 4 factorial. And we know that 4 factorial is 4 times 3 times 2 times 1. And the answer is 12, 24, 24 pa rin. And you will have 24 ways. Alright. Okay. So, now, ang tanong ngayon, sir, sa circle lang ba talaga yan magagamit? Technically, pwede din yan makonsider sa isang rectangle. Kung nakaupo sila dito, nakaupo sila dyan. Yan. O, kung 6 daw sila, iikot pa rin. Counterclockwise or pwede rin clockwise. So, same goes. Okay? Kung paano mo sila pwedeng ma-arrange. Alright? So, even kahit sa circular lot or kahit sa anything na nagkakaroon ng parang iikot ang mga bagay sa pag-a-arrange mo, ay magiging under dito sa technique na ito. N minus 1 factorial. Okay. So, ano na? 3 na agad ang nade-discuss natin. Kulang na lang ng isa. Okay. Ano yung isa? Tulad ng sabi ko kanina, ang pang-apat na permutation, ito yung what if merong mga alike things or ibig sabihin mga bagay na identical or magkakaparehong mga bagay. Okay, let's consider one example. Okay. Now, sa example na ito naman ang gagawin mo. Ito ang sitwasyon natin. What if meron kang, ito, mga letters sa word. Let's say the word Tagaytay. Okay. So, each letter represents an object. So, ilang objects to lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, those are 8 objects. Tama? But, as we can see, in these objects, there are identical objects or magkaparehong object. Ito yung T at T. Ang T natin ay 2. Ang A natin ay 3. Ang G natin, nag-iisa lang. Ang Y natin ay 2. So, kung i-add natin yan, 2 plus 3, 5 plus 1, 6 plus 2, 8. So, 8 sila lahat. Now, malaking bagay at malaki ang kinalaman kapag ang mga objects ay magkakapareho. Dahil, for example, let's say ito. Tingnan nyo lang kamay ko ulit. Let's say, 5 bagay. 3 dito magkakapareho. Now, imagine, itong 3 ito, i-arrange ko dito, ito, i-arrange ko dito, i-arrange ko dito. Regardless of which, even if I disassemble or disarrange them sa position na yan. Question, did I know na ito siya yung mula dito? Or did I know na ito siya ay mula dito? Hindi. Because they are identical. So, malaki ang bagay, malaki ang kinalaman kapag meron kang identical object. So, ang question ngayon, Sir Ash, paano ba natin yan isosolve? Or paano ba natin malalaman kapag ganyan ang sitwasyon? So, ganito lang yun. Para sa ating tinatawag na permutations with alike objects or identical permutation, ang gagawin mo lang ay n factorial over r1 factorial, r sub 1 factorial, r sub 2 factorial, and r sub n factorial. Depende na kung ano yung mga given. So, ang technique dito very simple lang. Somehow, students are very confused kapag mga letters na ang pinag-uusapan or mga variables na. Ganito lang yan siya, mga KML. Ang gagawin lang natin is si n factorial, that is, para sa sitwasyon na ito, ay 8 factorial. Tapos, ang r factorial natin, isusulat mo lang lahat ng mga number na merong kapareho o yung nagpaulit-ulit. Ito nagpaulit-ulit ng 2, ito nagpaulit-ulit ng 3, ito nagpaulit-ulit ng 2, ito nagpaulit-ulit ng 1. Yung isang nagpaulit-ulit, wag mo nang isulat yan kasi walang sense din yun. Alright? So, ang gagawin mo lang, i-consider mo to, ito, at ito. So, they will represent as your R, your different R. So, this could be your R sub 1, R sub 2, R sub 3. Now, ang question, Sir Ash, okay lang ba magkaroon na ang R natin ay magkakaparehong number? Okay lang, as long as you are pertaining to different objects. So,
So, dito ang dalawang pinag-uusapan natin ay t. Dito ang dalawang pinag-uusapan natin ay y. So, those are two different objects. So, therefore, pwede mo i-consider yun na iba-iba itong 2, 3, at 2. Okay? So, ang gagawin mo lang, isusulat mo lahat ng mga nag-repeat na mga numbers. So, that is 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Ngayon, baka gusto mong itanong na naman sa akin, Sir Ash, pwede ba itong magka-interchange? Ang sagot dyan, yes. Pwedeng dito si 3, pwedeng dito si 3, pwedeng dito si 2, si 2. Depende sa iyo. Okay? As long as, let me remind you again, that kung ano yung mga nag-repeat na mga objects, yun lang ang isusulat dito sa baba, sa denominator side, for your r factorial. Alright. Okay, so simplifying that one, we will have 8. Okay. Dito na lang ako sa baba. This will have 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 divided by 2 factorial means 2 times 1. 3 factorial means 3 times 2 times 1. 2 factorial means 2 times 1. Now, you can use your calculator to multiply them diretso. Alright? And then, the answer for the numerator. You can also use the calculator to multiply dito, diretso sa denominator. And then, whatever the answer in the numerator, whatever the answer in the denominator, ang gagawin mo lang is i-divide silang dalawa and yun na ang magiging sagot. But, dito sa ML with Sir Ash, ginagawa ko, since hindi naman lahat can afford ng calculator, so ang ginagawa natin is we use the process of cancellation. So, kung ano yung magkakapareho at ano yung pwedeng ma-divide, i-divide na natin. Okay, so 2 times 1, may 2 times 1 dito. So, ito yon at ito yon, pwede mo yang i-cancel out. Okay? 3 times 2 times 1. So, that is, kung titingnan natin dito, ito ay, ang sagot nito ay 6. At meron tayong 6 dito, pwede mo yang i-cancel out. Now, itong 2 naman, ay pwedeng mag-divide sa lahat ng even numbers dito. Tama? Pero pumili ka lang ng isa. Kasi, isa lang. Kung once makancel out mo yan yung isa, maka-cancel out mo na din ito. Wala na matitira. So, itong 8, pwede, 2 times 1 is 2, di ba? Okay. So, 8 divided by 2, that is 4. So, pwede mo na i-cancel ito. Cancel mo ng 8, pero may matitirang 4 pa. Now, kung ano yung mga natitira na mga numbers, yun na lang ang i-multiply mo. So, as we can see, what numbers do we have right now? So, 4 times 7 times 5 times 4 times 3. Now, you just multiply them. 4 times 7, that is 28. 5 times 4 is 20. 20 times 3 is 60. So, ito sila. Ang sagot dyan, 60. So, by multiplying them, 28 times 60, that is 0. 6 times 8, 48. 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16. So, that is 1,680 ways. Alright. So, hopefully, naintindihan ninyo ang mga topics natin sa 4 na paraan or 4 na sitwasyon ng pag-a-arrange ng mga bagay-bagay. Una, yung no restriction. Pangalawa, yung n objects taken are at a time. Pangatlo, circular permutation. At yung number 4 ay yung permutations with alike things. Now, para mahasa naman kayo sa topic na ito, I will give you the chance to solve these different problems. At ito yung tinatawag natin na try this. Alright. Now, ang gagawin mo is i-snapshot mo lang to or i-pause mo and then try to solve this in your ano tawag dyan, notes or notebook or paper ba or any scratch. So then, if ever you can solve them, feel free to give me your answers whether it is correct or not. And don't you worry, if I have the time and I will be able to read your comments, I will tell you if it's correct or wrong. Okay? So, good luck. So, this has been your Sir Ash, ang abot kamay ninyo na math teacher. So, any concerns that you have, feel free to comment below. Subscribe, like, and share my video. And mabuhay!